Matapos ang mahigit isang dekadang investigasyon at paglilitis, absuelto si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa mga natitirang graft case niya kaugnay sa kanyang pork barrel noong senador pa siya. Pinawalang sala rin ng Sandigan Bayan ang Chief of Staff niyang si Attorney Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. Pero convicted si Napoles sa isa pang kaso kaugnay ng pork barrel. May report si Jonathan Andal. Batay sa desisyon ng Sandigan Bayan Special 3rd Division, bigo ang prosekusyon na idiin sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Chief of Staff niya noon na si Attorney Gigi Reyes at negosyanteng si Janet Lim Napoles sa pagbulsa ng mahigit 172 million pesos mula sa Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Enrile na idinaan sa mga non-government organizations o NGO ni Napoles. Kung tingin ng prosekusyon ay evident bad faith o may masamang intensyon at manifest partiality o halatang pagkiling sa paglalabas ng mga sulat o request para sa pondo, mga elemento para sabihing graft ang kanilang ginawa, para sa 3rd Division, hindi yan napatunayan. Sa mga liham kasi ayon sa korte, hiningi lang niya ang pagre-release ng kanyang PDAF o kaya naglista lang si Enrile ng mga proyektong ikakarga sa kanyang PDAF pero wala siyang binanggit na NGO. Biguring mapatunayang nangikback si Enrile kapalit ng kanyang sinasabing pag-endorso umano sa mga NGO. Nahihinaan kasi ang korte sa testimonya ng witness ng prosekusyon na si Ruby Tuason. Kahit sinabi ni Tuason na nag-deliver siya ng pera para kay Enrile, hindi naman na detalye kung magkano ito, para sa anong proyekto, pati petsa at lokasyon kung saan ito tinanggap ni Reyes. Nabahiran din ng duda ang mga testimonya ni Tuason at ng whistleblower na si Ben Hurloy dahil magkaiba sila ng sinabi. Nabanggit pa ni Loy na kailanman di niya nakasalamuha si Enrile, ni nakita siyang pumunta sa opisina ni Napoles o nakitang hatiran si Enrile ng kickback. Sabi rin ng Sandigan Bayan, umamin si Loy na pineke niya ang ilang liquidation document pati ang pirma ni Jose Antonio Evangelista, kapwa-akusado at dating Deputy Chief of Staff ni Enrile. Pinawalang sala rin ang ilan pang co-accused nila na staff ni Enrile, mga opisyal ng DBM Technology and Resource Center at iba pang pribadong individual. Via live stream na dumalo sa promulgation ang 101-year-old na si Enrile dahil nasa ospital bunsod ng sakit. Sa isang pahayag, nagpasalamat siya sa Diyos para sa anyay vindication at sa mga maestrado ng Sandigan Bayan na patas at mataman daw na binusisi ang kaso. Si Atty. Reyes na nasa Sandigan Bayan napaiyak at yumakap sa kanyang kapatid. Wala ring ipinataw na civil liability kina Enrile, Reyes at sa iba pang akusado. Pero si Napoles na via online din ang pagdalo dahil nakakulong sa Correctional Institution for Women, may civil liability na abot sa 338 million pesos dahil matibay ang mga ebidensyang si Napoles ang tunay na may-ari at may kontrol sa mga NGO na nakatanggap ng pondo ng gobyerno. Sa hiwalay na desisyon ng Special 3rd Division, kaugnay sa questionabling paggamit ng PDAF ni noong Senador Gregorio Honasan, pinagtibay ang guilty verdict kina Napoles, National Livelihood and Development Council President Gondolina Amata at Michael Benjamin, Political Affairs Chief noon ni Honasan, para sa mga kasong malversation, graft at malversation of public funds through falsification of public documents. Ayon sa mga abogado ni Amata at Benjamin, aapela sila. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News.